Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataom ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito, mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Sa pagdiriwang natin ng pagtatalaga ng ating pong katedral, ang Katedral ng Maynila, atin pong pagnilayan ng mensahe ng ating Panginoong Nazareno sa ipinahayag na mabuting balita mula kay San Juan, na kung saan, sabi nga po dito, taon-taon o tuwing Pasko, si Jesus ay pumupunta sa templo. Pag sinabing templo, sa salita natin ngayon, ito ang simbahan. Kapag sinabing simbahan, ito ang tahanan ng Diyos. Tahanan na hindi lang basta para sa Kanya, kundi tahanan na kung saan lahat ng anak ng Diyos ay magtitipon-tipon para maghandog, magpasalamat at humiling ng kanilang mga panalangin sa Panginoon na tinatawag din natin namang Ama. Kaya lang dito, medyo dismayado si Jesus. O hindi lang basta dismayado kasi hinagupit niya at pinagtataob yung mga nagtitinda doon sa loob ng templo. O hindi bawal yung mga nagtitinda kung nasa labas. Pero dito ay meron ng kalabisan na nangyayari dahil maging sa loob ay naroroon na rin yung mga namamalit ng salapi. Kaya nga para bang sabi, huwag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama. Kaya yung malasakit ni Kristo, ganun na lang dahil parang yung itsura, hindi na tahanan, kundi palengke na. At maganda rin na mapaalalahanan tayong lahat bilang mga anak ng Diyos. Katulad nitong simbahang ito, dapat lahat tayo ay mayroong malasakit. Dahil di ba sa inyo po na mga bumabiyahe pa mula sa iba't ibang lugar, di ba't ang maganda na ang aasahan ninyo na kapag pumasok kayo sa isang simbahan, yung bang makakaramdam kayo ng kapahingahan. Makakaramdam kayo ng kahit papano ay maging komportable ang inyong pag-upo, ang inyong pagdalo sa misa. Kaya't yung malasakit ay para sa ating lahat. Pumasok ka ng malinis ang simbahan, uuwi ka din na malinis ito. Minsan napapansin natin,
kapag nandito, pumasok, iiwanan ninyo yung mga basura, iiwanan ninyo yung mga pinagkainan at kung ano-ano pa. Pero lahat naman tayo gusto natin, ma-feel natin sa isang simbahan na ito ay isang tahanan na very welcoming, na lahat tayo ay talagang makakaramdam ng pagtanggap, makakaramdam ng talagang tahanan natin ito. Kaya saan man tayo pumunta, pakatandaan natin ang panawagan sa atin, magmalasakit tayo sa ating simbahan. Amen.